kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Sarah. Marami ang nagsasabi na maganda akong babae. Katunayan, ligawin ako. Pero ako yung tipong conservative. Wala akong sinagot maliban sa isa, si Haskell. Gwapo, mabait, mapagmahal at hardworking. Pero dahil sa kahirapan, tutol sa kanya ang aking ina. At sa halip ay meron siyang lalaking nirereto sa akin. Ito ang naging takbo ng aming relasyon ni Haskell. Nay! Si Haskell po, naririto. Magandang hapon po, Aling Celia. At ano maganda sa hapon, Haskell? At saka Sarah, sino nagpahintulot sa iyo na papasukin mo ang lalaking yan sa pamamahay ko? Nay, kaya ko po siya pinapasok may sasabihin po kaming dalawa sa inyo. Tiyaking nyo lang na maganda ang sasabihin nyo sa akin. Kasi kung hindi, halamin nyo na ang mangyayari. O, sige. Ano ba yung sasabihin nyo sa akin? Huwag po kayong magagalit pero kami ni Haskell ay nagpaplano na pong magpakasal. Ano? Anong sabi mo? Magpapakasal? Teka, naiibang ka na ba? Ha? Nay, Aling Celia, Oh, mahal na mahal ko pong anak ninyo. ha? Mahal? Talaga? Ang tanong, kaya mo bang buhayin ang anak ko? Kaya mo bang bigyan ng magandang buhay si Sarah? Kaya mo bang umasenso sa buhay? Ginagawa ko naman pong lahat para maging karapat-dapat sa anak nyo. At anong buhay ang maibibigay sa anak ko na isang lalaking walang narating? Na elementary lang ang natapos? Anong mapapala ni Sarah sa isang hamak ng welder na katulad mo, ha, Haskell? Nay, Naghirap ako sa pagluwala at pagpapalaki sa anak ko. Binigay ko ang lahat-lahat sa kanya. Halos hindi ko siya inahayaan dapuan ng lamok dahil sa sobrang pag-aalaga ko. Tapos sa isang katulad mo lang babagsak ang anak ko? Hindi. Hindi ako papayag. Maaaring hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Pero nagsusumikap naman po ako. Lalo na po sa trabaho ko. Handa ko pong patunayan sa inyo na kaya ko pong bigyan ng magandang buhay si Sarah. Hindi ako naniniwala. Aling Celia, Na yung pangalan? Sa squatter kayo nakatira ng buong pamilya nyo? Tapos sasabihin mo sa akin na kaya mong bigyan ng maayos na buhay ang anak ko? Ako, Haskell, hindi ko pinalaki si Sarah para mamuhay sa ganong klaseng lugar. ginagawa ko naman po ang lahat para maiahon sa kahirapan ng pamilya ko. Kaso ang tanong, hanggang kailan mo gagawin yan? Aling Celia, Hindi mo pa nga naiahon sa hirap ang pamilya nyo? Papasang ka na ng panibagong responsibilidad? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Nay. O sadyang wala kang utak, Haskell. Kung Tama sa bagay, wala ka naman talagang utak. Nay, tama na. Huwag niyo naman pong insultuhin si Haskell. Walang kasalang magaganap. Yun ang masusunod. At ikaw, Haskell, lumayas ka sa pamamahay ko. Layas! Lumayas ka! opo. Alis na po ako. Haskell, Sarah, bye. Babalik ako. Nay. Gumising ka nga sa katotohanan, Sarah. Wala kang mapapala sa lalaking yun. Aanin mo naman ng pagmamahal kung wala ka namang makain. Sarah, hindi kita pinalaking tanga. Basta hindi si Haskell ang lalaking gusto kong mapangasawa mo. At kanina niyo naman po ako ipapakasal. Kay Mark. Oo. Kasi si Mark ang makapagbibigay sa iyo ng isang magandang buhay. Bukod sa mahal na mahal ka ng lalaking yon, mas magiging mabuti siyang asawa sa iyo. Paano niyo naman po nasabi yun? Alam ko kung ano makabubuti sa iyo. Ina mo ko. Basta sa ayaw at sa gusto mo, si Mark ang pakakasalan mo. O anak, tamang-tama ang pagbaba mo. Naririto si Nanena at ang anak niya, si Mart. Oy! Saan ka Nay, pupunta? aalis po ako. Alam ko, alis ka. Pero saan ka nga pupunta? May bibilhin po ako sa palengke. Lalabas ka na malakas ang ulan?
ipagpaliban mo muna yan. Halika rito. Sumama ka sa usapan. Ay, Sarah, halika. Tamang-tama. Pinag-uusapan namin ng nanay mo ang kasal ninyo ni Mart. Anak, tumatanda ka na. Kailangan mo nang mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya. Nay, hanggang sa pagpapakasal ko po, ikaw pa rin na magdedesisyon? Walang masamang intensyon ang nanay mo. Gusto lang niyang mapabuti ang iyong buhay. At saka, mahal na mahal ka ng anak ko. Nararamdaman ko rin naman na mahal mo si Mart. Kaya anong masama kung lumagay na kayo sa tahimik? Sarah, don't worry. Kami na ni Mama mag-aayos ng kasal natin. Nay, walang magaganap na kasalan. Hindi pa ako handang magpakasal. At ako nang bahala kung kailan ko gusto magpakasal. Magsisimula ka na naman ba ng away? Ha? Bakit hindi ka na lamang sumunod sa akin? Alam ko kung ano makabubuti sa'yo dahil nanay mo ko. Okay. Naiintindihan ko kung hindi ka pa magpapakasal. Pero, I just want you to know na mahal kita at handa ako maghintay sa'yo. I'm sorry, Mart. Pero walang magaganap na kasalan. Sige, mauna na ako. Ay, Sarah! Teka! Hoy, huwag kang bastos! Sarah! 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 Si Haskell? Sandali lang. Hintayin mo ako. Haskell? Ang bilis mo maglakad ah. Grabe. Hiningal tuloy ako sa'yo. Tsaka tingnan mo. Kahit na nakapayong ako, nabasa yung damit ko ng ulan. Dahil sa kabul sa'yo. Mauna na ako, ha? Sandali. Sandali lang. Anong mauna? Ano ba problema? Napapansin ko sa'yo parang wala ka nang ganang kausapin ako. Siguro, hanggang dito na lang tayo. Ano? Teka, hindi kita maintindihan. Itigil na natin ang relasyong to. Pero akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba tayong dalawa hanggang katapusan? Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal. Pakakasal ako ni Inay kay Mark. Ano? At pumayag ka na pakasal sa lalaking yon? Sa totoo lang, ayoko maikasal sa taong hindi ko mahal. Oh, Pero kilala mo naman si Inay, di ba? Hindi yun susuko. At ayokong kamuhian ako ni Inay habang buhay. hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan pagbigyan mong nanay mo. Isipin mo naman ang sarili mo. Mabubuhay ka lang ba ng dahil sa nanay mo? Patawad, Haskell. Kung ganon, makikipag-break ka na sa akin eh. Oo. Dok, kumusta na pong anak ko? Sa ngayon, Mrs., nagpapahinga na ang anak nyo. Hindi sa tinatakot ko kayo, Mrs. Grabe yung nangyari sa pasyente, ha? Bakit po, Dok? Ano po bang nangyari sa anak ko? Nanuyot at nasunog ang balat niya, bunga ng muriatic acid na tumapon sa buo niyang katawan. Oh, Diyos ko. Matindi yung mga natamo niya. As in, may mga parte ng balat niya ang natunaw at nagkadikit-dikit. Hindi. Nadali din po ang kanang mata niya. Ibig niyo sabihin, Dok, nabulag na ang kanang mata ni Sarah. Tatapatin ko na kayo, Mrs. Sa lagay ng pasyente, wala na po talagang pag-asang bumalik sa dati ang itsura niya. Ngayon, pwede siyang sumailalim sa operasyon para maisaayos po ang mukha at katawan niya. Pero kailangan niyo ng malaking halaga. Bukod doon, maraming operasyon ang kakailanganin para maigalaw niya ang buo niyang katawan. Tatanggalin natin yung mga nanikit na balat, lalo na sa bahaging leeg. Diyos ko, bakit po ito nangyari sa anak ko?
Pasensya na po talaga, Mrs. Pero sa napansin ko, malakas po ang loob ng pasyente. At alam ko, makakaya niya ang pagsubok na ito sa kanyang buhay. Celia, naririto kami ni Mart para dalawin si Sarah. Halika. Pasok kayo. Tita Nena, Mart, Oh, buti na padalaw kayo. Sarah, bakit nagkaganyan ka? Anong nangyari sa'yo? Na-aksidente si Sarah sa pinagtatrabahuhan niya. Natapunan ng muriatic acid ang buo niyang katawan. Buti na nga lang, nabuhay siya. anong sabi ng doktor tungkol dun sa nasunog na balat niya? Sa pagkakaalam ko, malabo nang bumalik ang dati niyang itsura dahil natapunan ng asido. Oo, Nena. Malabo nang bumalik sa dati niyang itsura ang anak ko. Ano, Mart? Mamahalin mo pa rin ba ako? Kahit ganito ng itsura ko. Bakit hindi ka makasagot? Mart, kung mahal mo ang anak ko, kahit ano pa itsura niya, mamahalin mo pa rin siya. Ano? Pakakasalan mo pa ba ako? I'm sorry, Sarah. Pero parang hindi ko kaya. Oh, Sarah, anak. Kayang ka na naman. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag ka nang haharap sa salamin. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hindi po ako umiiyak. 3 taon na rin naman po ang lumipas simula nang mangyari sa akin to. Sanay na po ako. Anak, namimiss ko na yung dating ikaw. Yung bang Sarah na makulit, pilya, mapagbiro at masayahin. Sana kahit na maraming pagsubok na dumating sa buhay mo, bumalik na yung dati mong sikla. Ay, oo nga pala, anak. Nagpadala na naman uli si Haskell ang sulat sa iyo. Galing pa yan ng Dubai. Bilib na ako doon sa lalaking yun. Akalain mong nakapagtrabaho siya sa ibang bansa. Sa laki ng sweldo niya, naaahonan niya ang pamilya niya sa hirap. Kayo lang naman po ang hindi bilib sa kakayahan niya. Aaminin ko. Nagkamali ako ng panghusga sa kanya. Pinagsisisihan ko na yun, Sarah. Ito na nga pala yung sulat, oh. Ilagay niyo na lang po yan sa loob ng drawer ko. Oo, sige. Teka. Bakit hindi mo binabasa itong mga sulat sa iyo ni Haskell? Para ano pa, Nay? Titigil din yan si Haskell sa pagsulat sa akin kapag nakita niya tong kalunos-lunos na itsura ko. Ano ka ba? Alam mo ba, anak, sobra na nag-aalala sa iyo si Haskell. Hindi mo sinasagot yung mga sulat niya sa iyo, tapos kapag tumatawag siya, hindi mo rin siya kinakausap. Anak, sinabi ko na kay Haskell ang tungkol sa nangyari sa iyo. Oh. Pinadala ko pa nga sa kanya yung mga latest pictures mo. Ha? Inay naman! Bakit niyo naman po ginawa yun? Sarah, mahal ka pa rin ni Haskell. Kahit na iba na ang itsura mo. At yun ang tunay na pagmamahal. O ngayon, anak, huwag mo namang ipagkait sa sarili mo na maging masaya. Alam ko deep inside, mahal mo pa rin ang lalaking yun. Ayoko mahirapan siya ng dahil lang sa akin. Kaya nagdesisyon po akong kalimutan na lang siya, Inay.
Maraming babae dyan ang mas deserving sa puso niya kesa sa akin. Isipin niyo, Nay, anong mapapala niya sa isang katulad ko na mukhang halimaw? Ay, naku naman anak. Pero sa pag-ibig naman, hindi basihan ang itsura. At sa kaso ni Haskell, mahal ka pa rin niya kahit na ganyan pa ang itsura mo. Sarah? Oh, anak. Ang lungkot mo na naman. Abay, dapat masaya ka kasi ngayong buwan uuwi si Haskell galing ng Dubai. Miss ko na po siya. Gusto ko na po siyang makasama, Nay. Oh, eto oh. May dumating na naman sulat si Haskell. Oh, sige na, basahin mo na. Bakit ba kayo nagmamadali, Nay? Malugod na iniimbitahan namin kayo sa pag-iisang dibdib ni na Haskell Estares at Sarah Gumibaw. Nay, ano to? Ano, Sarah? Handa ka na bang pakasal sa akin? Oh my God! Haskell! Sorpresa ka ba? Mahal? Akala ko next week ka pa uuwi. Pinlano namin ng nanay mo na surpresahin kita sa pag-uwi ko. Ano? Pakakasal ka na ba sa akin? Haskell! Naghihintay ako ng kasagutan mo. Ano? Ako? Mamahalin mo? Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ba nakikita? Ang pangit ko! Sarah. Pangit ako! Mapapahiya ka lang kapag akong pinakasalan mo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kahit pa sabihin nila na pangit ka, wala akong pakialam. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Alam mo ba, nang makita ko yung mga litrato mo, na-realize kong walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang babaeng minahal ko noon. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko, maging anuman ang itsura mo. Haskell! Ngayon, sagutin mo ko. Tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Oo. Oo, Haskell. Tinatanggap ko. Sa hinaba-haba ng prosesyon ay sa simbahan din ang tungo. Naikasal din ako kay Haskell at yun na ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Sa ngayon, 20 taon na kaming mag-asawa. May 2 na rin kaming anak at dahil sa sipag ng asawa ko, ay nakaipon kami ng pera para maoperahan ng aking balat. Oo, iba na ang itsura ko ngayon. Hindi man bumalik ang aking kagandahan noon, pero hindi na nakakatakot ang aking itsura. Salamat sa Panginoon, wala na akong mahihiling pa. Ako si Sarah at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Malinaw na nalalaman. Mga kaibigan, sa araw na ito,
inyong maririnig ang natatanging kasaysayan na ilalakad ni Monami. Isa akong masayahing tao. Bata pa lang ako, ay marami nang natutuwa sa akin. 13 years old ako nang iwan kami ng aking stepfather at pumunta sa ibang bansa, sa Saudi Arabia, para magtrabaho. 15 anyos ako nang nakilala ng mga magulang ko si Abdul, isang Muslim. Lingid noon sa aking kaalaman, nagkagusto na pala sa akin si Abdul. Kaya kung ano-anong regalo at suhol ang ibinibigay niya sa aking mga magulang, lalo na sa aking ina. Pakinggan ninyo ang aking buong kwento. Sino kaya yung kausap ni Mama sa sala? Sandali. Si Abdul pala? Tungkol saan kaya yung pinag-uusapan nila? Pakinggan nga. Kaya po ako napalito eh. Aalamin ko lang po sana kung makakabayad na po kayo sa inutang niyo po sa akin noong isang buwan. Abdul, pasensya na ha, pero hindi pa ako makakabayad sa'yo ngayon eh. Baka naman pwede mong pakiusapan si Bay. Next month ko na lang bayaran yung inutang ko sa kanyang Riwana. Aling Maring, sa tingin ko po baka hindi na kayo bibigyan pa ni Bain ng palugit. Ang alam ko po kasi sinisigil na siya ng dealer niya kilala niyo naman po siguro yung dealer niya. Kapag sinabi niya ngayon na magbayad ngayon na talaga kayo magbabayad. Kaso hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pera. Ay. Bauna ako sa utang. Ganito na lang po. Kung gusto niyo po, ako lang muna magbabayad ng utang niyo kay Bay. Uy, Abdul, nakakaya naman sa'yo. Baka hindi na ako makabayad pa sa'yo kapag lumaki na yung utang ko. Hindi ko naman po kayo sisingilin agad. At saka pwede naman po kayo makabayad sa akin sa ibang paraan. Uy, talaga? Opo. Ay, sige. Sabihin mo sa akin kung paano ako makakabayad sa'yo. Ganito po, no? Oh. Para po makabawas sa problema ninyo, hindi ko na po kayo sisingilin sa mga utang nyo sa akin. Pero, ang kapalit po sana nun yung anak nyo, si Monami. Si Monami? Seryoso ka, Abdul? Nakatawa po ba ako? Ibig sabihin, seryoso ko, Aling Maring. Bukod sa hindi ko na pa po kayo sisingilin sa mga utang nyo, handa pa po ako magbayad sa inyo ng 150,000 pesos. 150,000? Uy, ang laking pera no? Nakakaingal, ano po? Bukod pa ron bibigyan ko pa kayo ng libreng supply ng marijuana. Ano po sa tingin nyo? Sige, Abdul. Ibibigay ko sa iyong anak ko. Agad-agad yun. Ano? Bakit ka umiiyak dyan? Narinig ko po yung usapan ninyo ni Abdul kanina. Ninibenta niyo po ako sa lalaking yun. Nakapalit ng pera at droga. Monami, anak, kasi si Abdul gusto lang niyang mamanhikan sa atin. Gusto kanya maging asawa. Hindi ko po siya mahal. At saka napakabata ko pa para mag-asawa. Sigurado ako magiging maganda ang buhay mo sa piling niya. Paano niya naman po nasabi yan? Magiging maganda at tahimik ang buhay ko kung magiging asawa ko yung pusher na yun? Tama na, Monami. Manahimik ka na dyan. Alam ko kung ano mas makabubuti sa'yo. Kaya huwag ka nang pumalag pa. Naintindihan mo? Diba yun sa akin? Makakabuti lang sa inyo. Manaman nasaan na yung konsensya nyo? Hindi ko pa mahal si Abdul. Kaya hindi pa ako magpapakasal sa kanya. Suwail ka talagang bata ko. Kahit na tumutol ka pa, Monami,
Wala kang magagawa kapag ako na nagdesisyon. Dahil anak lamang kita. O ano, Abdul? Kumusta na yung anak ko na asawa mo na ngayon? Palagi po kami nag-aaway. Gusto niya umalis ng bahay ko. Hindi ko pinayagan. Kaya kinandado ko na lang sa bahay imbis na masaktan ko na lang siya. Matigas talaga yung ulo ng batang yun eh. Pagpasensyahan mo na lang ha. Siya nga pala. Dala mo na ba yung pinangako mo sa akin? Opo. Ito po, yan. Ilan? 5 sasiyan. Oh, ayos! Next week ko na lang babayaran to ha. Basta magbayad kayo sa takdang oras na para hindi na tayo nabubulilyaso kay Bay. Dapat to, huwag na kayo magmaliwan na mahal yan sige po, uwi na lang ako para magawa nyo na yung gusto nyo. Abdul, buksan mo tong pinto! Abdul! Para mama na! Palabasin mo na ako dito! Abdul! Naririnig mo ba ako? Abdul! Abdul! Hindi ka ba tatahimik, ha? Pakiusap naman, oh. Palabasin mo na ako dito. Hindi ko na kaya. Natatakot na ako. Pakiusap, Abdul. Kung ayaw ko, may magagawa ka ba? Okay naman sa akin. Pakiusap. Huwag mo na akong ikulong dito. Manaman akong bagala. Usok ng yosi mo. Gusto mong palabasin na katira ito sa Bartolida, ha? Alam mo naman, madali ako kausap Palalabasin kita, kahit anong oras. Pero sa isang kondisyon, ha? Sige, sige. Ano ba yun? Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Palapasin mo lang ako dito. Hindi, sige. Paligayahin mo ako ulit ngayong gabi. Pero, Abdul. Ano piro-piro? Party-arte ka pa dyan Asawa naman kita Dapat nga ibigay mo sa akin yung katawan mo nang hindi na pumapalag. Palag ka pa ng palag Ha? Abdul, yun ang ginagawa mo. Nagtatanong ka pa? Nakikita mo naman naguhubad na ako, di ba? Lumayo ka. Hindi kita mahal. Hindi. Ang ingay mo, ang dami mong ang dami mong reklamo Tama na, lumayo ka sa akin. Tama, tumahimik. Lumayo ka. Ha? Ha? Gusto mo ba, ha? Lumayo ka sa akin. Magubad ka na Abdul, wag. Wag. Pag sinabi kong hubad, ayaw mo please ako na maguhubad sa'yo. Hindi ko mamali ng isang halimaw na tulad mo. Ganun pues, ito. Ito, magtikman mo ito. Sarap ba ang paso na sigarilyo, ha? Magmamatigas ka pa sa akin? Mas gusto mong pinapaso na ng sigarilyo buong katawan mo, ha? Yan, ha? Mas gusto mo pa kasi pinapaso ka ng sigarilyo? Ha? Naku, Bunami. Kahit na puro pasana ang mukha at puro paso ng sigarilyo mga braso mo, ha? Maganda ka pa rin. Ha? Naku. Paligayahin mo ko ngayon. Paligayahin mo ko. Huy! Hindi ko na
Hindi ko na kaya ipagmamalupit at paglapastangan sa akin ni Abdul. Ay, Diyos ko. Tulungan niyo po ako makaalis sa ganito. Mukhang mahimbing na ang tulog ni Abdul. Bukas din ang mga bintana sa bahay. Pagkakataon ko na para tumakas. Sa bintana ako dadaan. Diyos ko, ano po bang gagawin ko? Hindi ko po alam kung saan ako matutulog ngayong gabi. Nagugutom na rin po ako. Hindi pa ako kumakain simula kaninang umaga. Diyos ko, tulungan niyo naman po ako. Iha? May hinihintay ka? Ate, ano po eh? Wala po. Wala ka bang mauwian? Wala po. Taga saan ka ba? Taga Pampanga po. Ang layo mo pa pala. Wala ka bang kamag-anak o kakilala dito sa Marikina? Marikina na po ito. Oo. 3 araw na po kasi ako naglalakad. Minsan sumasabit po ako sa jeep at sa bus. Pagod na nga po ako. Halata nga sa itsura mo. Mabalik tayo doon sa tanong ko kanina, no? May kamag-anak ka ba dito sa Marikina? Wala po. Lahat po sila nasa Pampanga. Ang totoo po niyan, tumakas lang po ako sa asawa ko. Pinagmamalupitan po kasi ako ng asawa ko. Nakahanap lang po ako ng tiyempo para tumakas. Pagod na po kasi ako sa pananakit niya sa akin eh. Ganun ba? Opo. Halika. Sumama ka sa akin doon sa opisina. Nandun din ang aking mister. Ipakikilala kita sa kanya. Ano po Huwag kang mag-alala. Mabubuti kaming tao. Kami ng asawa ko ang may-ari ng gasolinahan na ito. Halika na. Kumain ka muna at mukhang gutom na gutom ka. Pagkatapos, magpahinga ka na. Salamat po. Halika Iha. Tuloy ka. Salamat po, ate. Laki po pala ng bahay niyo. By the way, ako nga pala si Attorney Lorna. Tapos si Attorney Steve naman ang aking mister. Masyado siya nga pala ngayon dahil ngayon ang delivery ng mga langis. Anyway, ano nga palang pangalan mo? Ako po si Monami. Taga saan ka nga uli sa Pampanga? Taga Mabalacat po ako. May anak ka na ba? Wala pa po. Anyway, patitirahin kita sa dorm ng mga tauhan namin. Diyan lang yung sa likod. Eksakto. May isang bakante pang higaan at saka huwag ka mag-alala. Puro mga babae ang makakasama mo. Talaga po? Yes. At kung gusto mo magkatrabaho, pwedeng-pwede ka magtrabaho dito sa gasolinahan namin. Salamat po talaga. Gustong-gusto ko po talaga magtrabaho. Pangako po, pagbubutihan ko po ang pagtrabaho ko dito sa gasolinahan ninyo. Hindi po kayo magsisisi sa akin. Mabuti naman kung ganon. Ilan taong ka na ba? 15 anyos po. Sabi ko na nga ba, menor de edad ka pa. Nakapag-aral ka ba? Opo. Pero hanggang 2nd year high school lang po ako. Okay, sa susunod na pasukan, pag-aaralin kita. Ganon ang ginagawa naming mag-asawa sa mga nagiging tauhan namin. Para pagdating ng panahon, umasenso sila sa buhay.
Salamat po ulit, Attorney Lorna. Hulog po talaga kayo ng langit sa akin. Basta, pagbutihin mo lang ang trabaho mo at huwag na huwag mong sisirain ang tiwala ko sa iyo. Pinapangako ko na hanggat nandito ka sa amin, maganda ang buhay mo. Pangako po, hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo. Meron pa pala akong isang itatanong, ano? Gusto mo bang panagutin ang asawa mo sa pagmamalupit sa iyo? Opo, Attorney Lorna. Tinakasan ka ng anak ko? Oo! Bakit mo hinayaan? Aba, Saka kailan pa siya umalis dito? Noong 1 linggo pa. Nakakainis. Naisahin niya ako. Kailangan nating mahanap ang anak ko. Kailangan. Pulis kami! Pulis. Originals! Alam ko inyong babae. Yan, wala akong kasalanan. Huwag niyo ako ulihin. Bakit ba? Sir! May mga pakete dito. Kamay kahina-hinaan ng laman. Anong pakiti? Abdul Karim, inaaresto ka namin sa salang pagbebenta, pagtutulak ng ilegal na droga, Ano? at pagmamalupit sa iyong asawa. Lintik pa rin. Simula may nagsumbong sa akin sa mga pulis. Ayoko makulong. Ma'am Lorna, ano pong balita? Nahuli na po bang asawa ko? Oo. Nahuli na si Abdul kasama ang nanay mo. May nakitang mga illegal drugs sa bahay ng asawa mo. Si Mama, nakulong din? Oo. Dahil may nakuha pang mga sachet ng sabu sa bulsa ng kanyang duster. Alam kong malungkot ka dahil nadamay ang iyong nanay. Okay lang po. Matagal ko na rin pong gustong isumbong si Mama dahil sa mga iligal niyang ginagawa. Panahon na para pagbayaran niyang ginawa niya. Salamat po, Ma'am Lorna, at tinulungan niyo po ako na mahuli sila. Mamapanatag na po ang kalooban ko kasi wala nang banta sa akin seguridad. Basta, Monami, ang intindihin mo ngayon ay ang trabaho mo para tuluyan ka ng makabangon at makapagsimula ng panibagong buhay. Opo, Ma'am. Utang ko po sa inyo ang lahat. Tuluyan na akong nakapagbagong buhay. Masaya po ako sa aking trabaho kina Attorney Lorna. Parang kapamilya na rin po ang tuling nila sa akin. Nag-aaral na rin po ako at kasalukuyang nasa grade 10. Alam ko pong marami pa akong bubunuin sa buhay, pero handa akong magtiis para pagdating ng panahon ay maabot ko ang aking pangarap. Ako si Monami at ito ang aking buhay. Ang buhay ni Monami ang nagpapatunay na hanggat may buhay, may pag-asa. Masakit man ang iyong mga pinagdaanan, darating din ang panahon na matatapos din ang lahat at ikaw ay makababangon. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Susan Robles, Rosana Villegas, Yunel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Monami. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po, mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig at ito ay ilalahad ni Hasmin.
Lumaki ako sa isang broken family. Bata pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Kaya hindi ko naranasan ang pagmamahal ng mga magulang ko. Oo, para akong naitsapwera. Nakalimutan ng aking mga magulang na meron pa silang anak na napabayaan. Ito ang aking kwento. Asmin, iniiyakan mo na naman yung litrato ng mga magulang mo. Ay, apo ko. Halika nga rito. Ayakap nga. Wala na po ba talagang pag-asa na mabuo yung pamilya namin? Asmin, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero kailangan natin tanggapin na hindi na mabubuo pang muli ang pamilya nyo. May kanya-kanya ng kinakasama ang mga magulang mo. Masaya na sila sa buhay nila. Pero Lola, paano na po ako? Paano na po kami ni Emil? Nandito pa naman kami ng lolo mo Nagmamahal kami sa inyo. Isipin nyo na kami ang mga magulang nyo. Lola, tinutokso po ako ng eskwela. Pinapasukan ko. Kaya galing daw ako sa sirang pamilya. Naiinggit din po ako sa mga kaklase ko na may buong pamilya. Kapag may parent-teacher meetings, ako, walang magulang na makapunta. Ay, sige, apo. Sa susunod, dadalo na kami ng lolo mo kapag mayroong meeting ulit ng mga magulang sa eskwelahan nyo. Hindi lang kasi kami nakadalo kasi nirarayuman kami ng lolo mo. Pasensya ka na sana, apo, ha? Oo, huwag ka na magtampo sa amin. Hindi naman po ako nagtatampo sa inyo ni Lolo. Pero apo, masaya ka ba naman sa piling namin? Opo. Pero kasi Lola, gusto ko rin pong maranasan na mahalin ng sariling magulang. Si Itay, si Inay. Hindi ko po naramdaman sa kanila na mahal nila kami ni Emil. Pero mahal ka naman namin ng lolo mo, di ba? Kung sa bagay naiintindihan kita. Iba pa rin ang pagmamahal na nagmumula sa sarili mong mga magulang. Pero Hasmin, handa naman kaming magpakamagulang ng lolo nyo sa inyong dalawa ni Emil. Sisikapin namin pantayan ang pagmamahal na gusto nyo maranasan sa inyong mga magulang. Stone, tinama, umuwi ka na. Saan ka ba galing, Di sa palengke bumili ng pagkain natin. Ito. Lolo? Ano po? Asmin, apa? Nga pala, yung kapatid mo si Emil, umuwi na ba? Opo. Kanina pa po siya umuwi galing ng eskwelahan Nasa likod bahay lang po siya, naglalaba. Ay, tawagin mo na yung apo natin at sabay-sabay na tayong kumain apat. Sige. Tatawagin ko na si Emil. Emil! Oh. Pasok ka na rin Nandito na lolo mo. Kakain na tayo. Hello, Lola. Nandito na po ako. Pwesto na, Emil. Kakain na tayo. Asmin, tulungan mo lola mo na isalin sa mangkok yung mga ulam na binili ko. Opo. Akin na yung isa. Sasalin ko na rin Ito po. Ay. Ayan, naisalin na. Tayo na,
maupo na tayo. Kakain na naman tayo bilang isang buo at masayang pamilya. Oo nga po. Sana po lagi tayong ganito. Sana nga palagi tayong masaya. Ay, pero magdasal na tayo. Sige. At magpasalamat tayo sa grasyang ibinigay sa atin ng Panginoon. Lolo? Lolo, nandito na po ako. May dala po akong basang bimpo. Punasan ko na kayo, Lo, ha? Salamat na po. Ay, Taas ko nga rin pong lagnat ninyo, ah. Huwag po kayo mag-alala. Bumili na po ng gamot si Emil sa botika. Bababa din po yung lagnat ninyo kapag nakainom na kayo ng gamot. ang lola mo, nasaan na? Estong! Oh, ere na yung pagkain mo. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Ay, salamat, Tinsya. Estong, magpagaling ka naman kasi. Magpalakas ka. Abay, huwag mong isipin na may sakit ka. Huwag kang mag-alala at ginagawa ko naman ang lahat para lumakas ako. Nga pa, magkano na lang ang natitira natin pera dyan? Ay, wala na eh. Ubus na. Pasensya na lang. Hindi bale. Kapag gumaling na ako, hahanap tayo ng paraan para makapagdilihig siya ng pera. Tutulong po kami ni Emil sa inyo. Kung magtitinda po kami sa kalye para lang magkaroon po tayo ng pera, gagawin po namin yun. Isa, Oh, hindi na pumapasok sa eskwelahan si Asmil. Bakit? ay, Apo, siya nga pala. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Lola? Apo, pasensya ka na ha. Pero baka tumigil ka muna sa pag-aaral sa susunod na pasukan. Ba? Hindi na namin kasi kaya ng lolo mo yung gastos. At saka mas kailangan tayo ng lolo mo. Titigil ang apo ko sa pag-aaral. Hindi pwede. Okay na po yan sa akin, Lolo. Naiintindihan ko naman po ang kalagayan natin. Sa ngayon, marami po tayong gastusin. Hindi na po talaga kaya masustentuhan pang pag-aaral namin ni Emil. Sigurado ka pa? Paano na ang pangarap mo? Sigurado na po ako, Lolo. Maniwala po kayo. Ayos lang po sa akin na huminto muna sa pag-aaral. At yung tungkol naman po sa pangarap ko, naniniwala naman po ako na makakamit ko pa rin yun balang araw. Pasensya ka na talaga, Asmin, ha? Oh, meron lamang tayong sapat na pera. Hindi naman namin kayo patitigilin sa pag-aaral. Basta, Lola, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo. Ay, salamat talaga po. Napakabait mo. Napakaswerte talaga namin ng lola mo sa iyo. May tao sa labas. Asmin, pwede bang ikaw na magbukas ng pinto, Apo? Sige po, Lola. Asmin? Inay? Hindi niyo po sinabi sa akin, Itay, na may sakit kayo. Paano namin sasabihin sa'yo samantalang abala ka sa buhay pamilya mo. Ayaw na namin makaistorbo pa sa'yo. Ano naman ang sadya mo rito, Isay? Gusto ko lang pong makibalita sa inyo kung ano nang lagay ninyo. Oo, maaaring hindi po ako nakakapunta rito, pero hindi naman po ibig sabihin nun nakalimutan ko na kayo. Ano ba ang sadya mo? Tay,
Nay, kasi bala ko sanang kunin si Hasmin. Ano? Well, bakit naman? Para makabawi naman ako sa anak ko. Sa hinabahaba ng panahon, ngayon mo lang naisip yan. Marami po akong pagkukulang sa kanya. Pero handa naman akong bumawi sa aking anak. Bala ko po siyang pag-aralin uli. Hasmin, ano sa palagay mo? Sasama ka ba sa nanay mo? Gusto ko rin po makasama kayo. Kaso, inay, may iwan ko po sina lolo't lola. Hindi, wag. Wag mo kaming intindihin na po. Oo. Sige na. Sumama ka na sa nanay mo. Nandito pa naman si Emil. At saka alam ko naman na dadalaw ka pa rin dito sa amin, di ba? Opo, lolo. Dadalaw pa rin po ako sa inyo dito. Hindi ko po kaya makakalimutan. Kaya samantalahin mo na ang pagkakataon, apo. Abutin mo na ang mga pangarap mo. Inay! Uy, anak! Aba, ang aga mo ngayon Maaga po kami pinauwi sa eskwelahan eh. Ay, siya nga po pala. Sa darating na Sabado na po pala yung bigay ng report card namin. Pupunta po ba kayo? Oo naman, pupunta ako. Sasama kong Tito Berhelmo. Inay, si Lola, hindi pa po ba siya tumatawag hanggang ngayon? Hindi pa. Baka abala sila nung kapatid mo sa probinsya. Ang totoo po kasi, Nay, para akong kinakabahan. Simula pa kaninang umaga. Bakit naman? Nagre-ring yung telepono natin. Inay, ako na pong sasagot. Baka po sina Lola na yan. Sige. Hello? Hasmin, Apo. Lola? Bakit po kayo umiiyak? Ano pong nangyari? Lolo mo. Wala na siya, Apo. Patay na lolo mo. Ano po? Nay? Anak. Halika rito. Tulungan mo ako magsusi. Marunong ka ba nito? Opo. Pero, Inay, kaya po ako lumapit sa inyo. Kasi gusto ko po kayong kausapin. Tungkol saan? Bala ko sanang maghanap ng trabaho. Oh. Para makapagpadala po ako ng pera kina Lola sa probinsya. Paano yung pag-aaral mo? Bala ko po sanang tumigil muna sa pag-aaral. Para makapaghanap po ako ng trabaho mapapasukan. Sigurado ka? Paano na yung mga pangarap mo? Yung mga pangarap ko naman sa buhay mananatili pa rin po yun sa akin habang buhay. Pero sina Lola, hindi po habang buhay. Makakasama natin sila. Gusto ko po siyang tulungan hanggat nabubuhay pa po siya. Alam ko na na kailangan nila ng tulong ko. At kahit man lang po sa maliit na paraan makatulong ako sa kanila. Di ako na lang yung magpapadala sa lola mo. Bakit ka patitigil sa pag-aaral? Ang tanong po, papayag po ba si Tito Verhel sa gagawin ninyo? Oo nga po, maaaring pumayag siya. Pero makakaistorbo lang po yun sa inyo, Nay. Aminin po natin, may iba na po kayong pamilya. Ako, si Lola at saka si Emil ang pamilya ko. Halos buong buhay ko po sila lang ang nakakasama ko. Maraming sinakripisyo sa akin si Lola para lang mabuhay kaming magkapatid. Panahon naman po siguro na ibalik ko ang utang na loob sa kanya, Nay. Gusto ko po na ako mismong tumulong sa pamilya ko. Alam mo anak, napakaswerte ng lola mo sa iyo. Meron siyang apo na katulad mo. Nakukonsensya tuloy ako dahil ikaw yung gumagawa ng tungkulin ko.
Wala akong magagawa. Maasa lang din ako sa aking asawa. O sige anak, good luck. Ipagdarasal kita palagi bago ako matulog na sana makahanap ka ng maganda at maayos na trabaho. Lola, eto po pagkain natin para sa isang linggo. Marami na po akong binili para hindi na tayo problema pa. Abay, baka naman wala ka ng pera niyan, ha? Huwag po kayong mag-alala. Bukod po kasi sa trabaho ko, nag-online selling din po ako. Malaki po ang kinikita ko sa pagbibenta ng mga damit. Ay, Apo, may kumakatok sa pinto. Ikaw na magbukas, ha? Opo. Anak, kasama ko Tito Virhelmo. Nandyan ba lola mo? Pasok po kayo ni Tito Verhel, Nay. Oh, Isay. Anong ginagawa niyo rito ng asawa mo, ha? Magandang hapon po. Ay, Narito po kami para bumisita sa inyo. Ay, siya nga po pala. Eto, tanggapin niyo po ang pasalubong namin. Ayan. Oh, maraming salamat sa mga sariwang prutas. Maupo kayo. Upo. Buti naman Salamat po, po. Inay. Bumisita kayo sa amin. Kaya kami pumunta dito kasi may mahalaga kaming ipapakiusap sa lola mo, Hasmin. Nay, baka naman pwedeng sumama na kayo sa amin sa bahay. Kasama sina Hasmin at Emil. Pinag-usapan na po namin ito at pabor po ako sa gusto ng anak niyo. Para magkasama-sama na po kayo ng anak ninyo. Oo nga. Gusto ko namin kayong makasama. Huwag kayong mag-alala. Kami nang bahala sa inyo. Aalagaan namin kayo, mamahalin. Babawi po ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Gustong-gusto po ng anak ninyo na mabuong muli ang kanilang pamilya. Sana po sumama na kayong tatlo sa amin. Ay, ikaw, Hasmin, Apo, ano ba sa palagay mo? Opo, Lola. Sumama na po tayo sa kanila. Matagal ko na pong hinihiling sa Diyos na magkasama-sama na tayo. Eto na po yun. Sana po, pumayag na kayo. Sige, Isay. Pumapayag na ako. Sasama na kami sa inyo. At nabuo na rin sa wakas ang aming pamilya. Si Nanay at ang kanyang pamilya kay Tito Verhel, kasama na rin kami ni na Lola at Emil. Sa ngayon ay masaya na kami at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Hasmin at ito ang aking buhay. Wala nang masasaya pa kung buo ang pamilya at punong-puno ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Naway maging inspirasyon ang buhay ni Yasmin sa bawat pamilyang Pilipino. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Yasmin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Eldon. Walong taon bago nagkaanak ang aking mga magulang. Akala nila hindi na sila magkakaanak pa.
Kaya naman laking tuwa nila nang isilang ako. Lalong naragdagan yon ng ipanganak ni inay si Lara. At dahil sa pagsisikap ng aming mga magulang, naibigay nila sa amin ng maayos na buhay. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Hoy Lara, huwag mo akong pagbintangan. Paano hindi kita pagbibintangan? Ikaw lang naman ang dumating dito. At narito lang kanina sa ibabaw ng TV yung wallet ko na may lamang pera. Ngayon wala na yung laman. May pera ako, Lara. Dahil lamasada ako ng tricycle. Kuya, please naman ibigay mo na. 2 weeks na allowance ko yun Pambili ko pa ng project ko. Gaga! Anong ibibigay ko wala nga sa akin? Anis naman Ano nangyayari dito, ha? Malayo pa ako. Dinig ko na yung boses niyong dalawa. Nawawala po yung pera ko, Nay. Dito ko lang naman naiwan sa ibabaw ng TV yung wallet ko Ay, dumating lang si Kuya Eldo na wala na yung laman ng wallet ko. Eldo naman, pumapasada ka naman bakit pati kapatid mo kailangan mo nakawan? Wala nga sa akin yun. May sarili akong pera dahil namamasada ako ng tricycle. Kahit naman nagtatrabaho ka, kulang pa rin yun dahil dyan sa bisyo mo. Bahala na nga kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo isipin. Hoy! Eldon! Balik ka rito! Buisit! Hindi niya na kayo pinansin, Ay. Ay, naku. Paano na ngayon yung pera ko? 2 weeks kong baon yan Pambili ko pa ng project. Siya, ako nang bahala, Lara. Pero huwag mo na ito sabihin sa tatay mo, ha? Baka mamaya, ma-high blood na naman yun. Talagang mahirap kasamang ganun, Lara. May pera naman siya di sana yun na lang uubusin niya. Hindi lang pera at alas niyong pwedeng mawala. Pati mga kasangkapan niyo. Ano? Ang masakit pa, kapag lulong na sila sa droga, hindi na nila kilala ang kamag-anak. Kaya nga yung iba, napapatay kahit sarili nilang magulang. Diyos ko, huwag naman sana magkagano ng Kuya Eldon ko. Huwag naman sana. Meron pa namang paraan para gumaling ang kuya mo. Kailangan nga lang, handa si na Aling Lourdes at Mang Cesar na gawin yun. Lourdes, nakita ko sa labas ang bunso natin. Sabi niya, dumating si Eldon. Nasaan siya? Ayun, natutulog. Magaling. 2 araw siya nawala. Ngayon basta na lang uuwi at matutulog. Nasaan yung boundary ng tricycle? Ubus na raw Ba't talaga namang... Hindi pwedeng ganyan, Lourdes. Sobra na siya. Dahil sa bisyo niya, pati kabuhayan natin, winawaldas niya. Kailangan iparehab na natin ang lalaking yan. Binanggit ko na sa kanya ang tungkol doon. Pero ayaw niya, Cesar. Tatakas daw siya kapag pinilit natin siya. Alalang-alala si Inay sa'yo Si Itay naman nagagalit na. Dahil 1 linggo ka nang hindi nagbaboundary. Wala akong pakialam sa kanila. Kuya, mga magulang natin sila. Maawa ka naman sa kanila. Respetuhin mo naman. Ang daldal mo! Bakit mo kasi nantot? Dahil daldal ka ng daldal! Tama naman yung sinabi ko Dahil sa drugs, nawawala ka na ng respeto kina Inay at Titay. Tumahimik ka! Walang yaka. Bakit mo sinaktan ang kapatid mo? Madaldal siya Pakialamera! Nagagalit ka dahil totoo sinasabi niya. Sana naman kayo naglimayin ng barkada mo. Sana naman kayo bumatak. Wala na kayo ron! Walang yaka. Tado ka, ha? Bad trip kayo Kinakampihan niyo pa ang babaeng yan! Dahil napastangan ka! Sabihin mo, bakit sinanla mo ang tricycle na ipinapasada mo? Bakit? Sasaktan ako! Buti nga hindi ko pa ibinenta ang tricycle niyo Walang yaka. Sa halip na humingi ka ng tawad, yan pa sasabihin mo? Ha?
Anong klase kang anak? Itay! Itay, bakit mo? Ano po nararamdaman niyo? Sakit ang ulo ko. Inay, kumusta na po si Itay? Ano pong sabi ng doktor? Lara, nasa panganib ang itay mo. Ipanalangin natin siya para maligtasan niya pagkaka-stroke niya. Diyos ko. Inay! Inay, kumusta na po si Itay? Inay, si Kuya po. Anong ginagawa mo rito? Inay, gusto ko po malaman ang kalagayan ni Itay. Kasalanan mo! Kaya nasa panganib ngayon ang buhay ng tatay mo! Kasalanan mo! Sorry po. Sumail ka! Hindi naman kami nagkulang sa'yo. Pero ano ang ginanti mo? Ang sakta ng damdamin namin. Patawad po, Inay. Lumayas ka dito. Lumayas ka! Hindi ka namin kailangan! Inay, wag po. Lara, ito yung mga notebook ko. Kopyahin mo na lang dyan yung mga lecture natin para bukas ready ka sa test. Salamat, Ruby. Kumusta na si Mang Cesar? Ayun, naiuwi na namin siya kahapon, Inay. Kaya nga hindi ako nakapasok eh. Kasi tinulungan ko si Inay. Ngayon naman, nagtinda siya ng kakanin para may dagdag na panggastos kami. Mabuti na lang. Nakahingi kayo ng tulong sa isang radio station, ano? Oo nga eh. Kaya nakaraos ang problema namin sa ospital. Sabi pa nga ng mga tumulong sa amin, aalalayan nila pa rin si Itay sa gamutan niya dito sa bahay. Mapalad pa rin kayo sa kabila ng lahat. Tama ka. Kaya nga nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Pero si Inay, galit na galit siya kay Kuya. Alam mo, ngayon lang siya naghalit ng ganun katindi kay Kuya Eldon. Talaga? Hindi ko na nga alam kung nasaan na ngayon si Kuya. Aldon, mahigit 2 taong ka rin nawala. Halos hindi kita nakilala, pare. Iba na itsura mo ngayon, Bagong buhay na ako, Bogs. Nagtatrabaho na ako sa mall. Oo, talaga. Oo, nung ma-stroke si Itay, palayasin na ako ni Inay. Natauhan ako. Pinagsisihan ko ang lahat ng pagkakamali ko. Pre, kapag nasa katawan mo na ang shabu, hindi mo na maiaalis yun. Hindi ka na makapagbabago pa. Huwag kang magagalit, ha? Pero hindi totoo yun. Oh. Maraming dating adik na nakapagbago at may maayos na buhay ngayon. At ang tinatahak nilang landas, ang siya ko ring tinatahak ngayon. Sana ganun din ang gawin mo, Tol. Iwan mo na ang pagdodroga bago pa mahuli ang lahat sa'yo. Inay, Eldon? nagbalik po ako, Inay, upang ipakita sa inyo ang pagbabago ko. Matagal ko na pong iniwan ng shabu. May maayos na nga po akong trabaho ngayon. At nakakaipon na rin po. Pwede ko na po kayong matulungan, Inay. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Suwail ka! Umalis ka rito. Kung hindi po ninyo ako kayang patawarin, tatanggapin ko po. Pero sana lang, huwag niyo pong ipagkait sa akin na matulungan kayo.
Sa pamamagitan man lang nito, mabawasan ang bigat ng kalooban ko. Eldon, kahit po ituring niyo na lang akong ibang tao, basta lagi ko lang po kayong makita na pamilya ko. Mahirap ang malulong sa bawal na gamot. Kaya sana, huwag na itong subukan pa ng mga tagapakinig. Sa awa ng Diyos, napatawad din ako ng aking pamilya, lalo na ni Inay. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Eldon, dating adik, at ito ang aking buhay. Marag Sinap, Susan Robles, Yunel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Amelia. Okay naman, Kuya Donato. Magandang kita ko. Pero nakakapagod, di ba? Mas nakakapagod naman, Kuya, yung wala kang kinikita. Dahil wala kang magagamit sa mga pangangailangan ng pamilya. Sa bagay, tama ka. Kahit ba lalaki minamasahe mo? Oo, Kuya. Kaya ko naman eh. Malakas yata itong kapatid mo. Natutuwa ako sa sigla mo. Ngayon, tanggap mo na ang pagpanaw ng asawa mo. Kailangan maging matatag para sa aking 3 mga anak. Maglilinis tayo ng bahay ngayon, Rina. Magluluto at maglalaba para mabawasan naman ang hirap ni Inay. Oo, Kuya Ronald, nakahanda na ako. Wala na naman akong gagawing assignment dahil tinapos ko na lahat kagabi. Alam mo, naawa ako kay Inay. Hindi madaling magmasahe. Masakit sa katawan yon. Lalo na pag marami ka nang namasahe. Kami nga rin ni Bunso nakaawa sa kanya. Kaya nga sabi namin, dapat mapasaya natin si Inay. Magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya at sa pag-aaral ng mabuti. Ang sarap nitong sinigang na isda. Okay ang timpla mo, Rina. Nagustuhan ni Inay. Dami niyo nga nakain, Nay. Nagutom kasi ako ng gusto. 3 kasi yung minasahe ko. Oo. Hindi pa ba kayo pinamerienda doon, Inay? Niinom nga ng tubig. Wala, anak. Hoy. Diretso masahe. Sobra naman. Hindi bale na. Binayaran naman nila ako ayon sa usapan namin. Pero sana, kahit inumin man lang, nagbigay po sila. Iba-iba ang ugali ng mga customer, anak. Hindi pwedeng hanapin mo sa isa yung generous mong customer. Kaya ako, lagi kong inihahanda ang sarili ko sa ganun. Maging ang katawan ko. Basta ang mahalaga, may magagastos tayo sa mga pangangailangan natin. Ang sarap mo talagang magmasahe, Amelia. Ang gaan ng pakiramdam ko. Salamat po, Sir Marlon. Si Ma'am Ho, hindi po ba magpapamasahe? Magpapamasahe rin. Sabi niya sa akin sa text,
Nandito na siya in 10 minutes. Kaya magmerienda ka muna. Ipaayos ko tuloy kay Manang Inday yung mga canned goods na ipauuwi ko sa'yo. Ay, naku. Maraming salamat po. Lagi na lang kayo may pabaon sa akin. Oh, dahil gusto namin ng misis ko ang trabaho mo. Lalo na ako. Pasensya ka na, Amelia, ha? Napaghintay kita ng matagal. Nasiraan kasi yung sasakyan namin. Okay lang po yun, Ma'am Armida. Ang mabuti pa, maghapunan ka muna habang naliligo ako. Naku, nakakahiya naman po, Ma'am. Ako nga nahihiya sa iyo eh. Isang oras mo na ako hinihintay. Kaya kumain ka na muna. Para pagdating mo sa inyo, matutulog ka na lang. Ay, may nag-text sa akin. Jack, customer yan. Mahusay ka kasing masahista. Ang galing niyo manghula, Ma'am. Customer nga po. Si Sir Marlon. Magpapamasahe daw po siya bukas. Wala talaga akong maipinta sa masahe mo. Ang sarap. Salamat po, Sir Marlon. Masarap ng magmasahe. Maganda pa. Sir, ang kamay ko po. Oh, tayong dalawa lang naman ang narito sa kwarto, Amelia. Kaya kahit ano magagawa natin. Ano bang ibig niyong sabihin? Alam mo kung anong gusto ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong triple ibabayad ko sa'yo. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Hindi kita pababayaan. Pwede ba? Huwag mo ako akbayan. Kung iniisip mo makukumbinsi mo ko sa kahalayan mo, nagkakamali ka. Trabahong malinis ang gusto ko. Yung boses mo. Baka marinig ka ng katulong namin. Akala ko pa naman mabait kayo. Yung pala, may iba kayong motibo. Busit na ito eh. Malis ka na. Please! Hindi ko akalaing ganun ang tingin niya sa akin, mga anak. Akala ko pa naman, mabait si Sir Marlon. May masama palang motibo. Ang sama niya. Ang sarap bugbugin. Kuya Ronald, wag. Makakasuhan ka nila kapag ginawa mo yun. Magkakaproblema tayo. Tama si Rina, Ronald. Kalilimutan niyo na lang yun. May mga pagkakataong kahit galit tayo, dapat pa rin maging mahinahon upang maiwasan natin ang kapahamakan. Huwag niyo na silang puntahan, Nay. Kahit natawagan pa kayo ng asawa niya. Siniraan niya ako sa asawa niya. Ho? Bakit po kayo umiiyak? Ikaw pala, Rina. Wala. Masakit lang ang ulo ko. Nay, alam ko po hindi totoo yun. Kasi may kausap kayo sa cellphone yung kanina. Tapos nun, umiyak na kayo. Bakit po ba? Nasaktan lang ako, anak. Tumawag kasi ang asawa ni Sir Marlon at pinagsalitaan ako ng masakit. Kaya siya inakit ko daw ang asawa niya. Malamang yun yung sinabi ng Marlon na yung sa asawa niya. Para hindi na kayo kuning masahista. Okay lang naman sa akin yun. Dahil talaga naman hindi na ako pupunta sa kanila para maiwasan siya. Nasaktan lang ako sa sinabi ni Ma'am. Di bale, Nay. Pag nakatapos na kaming mag-aral, hindi na kayo magmamasahe pa. Promise yan. Yung pala ang dahilan kaya ka malungkot. Opo, Ma'am Armida. Nabawasan mga customer ko. Bali, 2 pamilya rin po yun eh. Kasi nga mga bigay sila sa akin ni Sir Marlon. Tapos siniraan po ako ni Sir sa kanila. Kaya ayaw na nila akong kunin. Kalimutan mo na yun. Makakahanap ka rin na iba pang customer. Ang inaalala ko lang naman po ang pag-aaral ng 3 kong anak. Sa bagay na yan, matutulungan kita. Kaya huwag ka na mag-alala. Ma'am Armida?
Sagutan namin ng asawa ko ang matrikula ng 2 mong anak. Talaga po, ma'am. Oo, sabi. Abay, nakakatulong nga kami sa hindi namin kilala ng personal. Lalo kang dapat namin tulungan. Dahil masahista ka namin. Kilala namin. Pati pamilya mo. Binabati ko kayo, Ronald. Rina, sa wakas, natapos din ninyo ang inyong kurso. Dahil po yun sa pagsisikap at pagtsatsaga nyo, Inay. Nay, utang po namin sa inyo ang aming tagumpay. Mga batang ito, paiiyakin na naman ninyo ako. Umiiyak na nga ako nang sabitan ko kayo ng bulaklak eh. Totoo lang po ang sinasabi namin, Inay. At dahil tapos na kami ng pag-aaral, tutuparin na namin yung pangako sa inyo, Nay. Hindi na kayo magmamasahe pa. Kayo naman ang paglilingkuran namin. Tama, kami na lang po ang mamasahihin nyo. Napakasarap talaga ng pakiramdam ng isang ina na sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagawa niyang mapagtapos sa kolehiyo ang kanyang mga anak. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Amelia, dating masahista, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay. Tatlong anak ko. Ngunit 2 na lamang ang nabubuhay. Dahil namatay sa isang aksidente ang pangalawa ko. Mula noon, naging overprotective na ako sa aking mga anak. At kung maaari lang, naikulong ko na lamang sila sa bahay para walang mangyaring masama sa kanila. Gagawin ko. Nasaan na po to si ate? Mag-alas 11 na. Sabi niya alas 10 uuwi na siya. Ay, hindi siya na siguro to. May bumato na sa bintana ko. Bubuksan ko. Uy, buksan mo na maayos sa bintana. Dali. Oo, sandali. Oh, kumapit ka sa kamay ko. Paolo? Si Mama. Ate, bilisan mo na pag-akyat sa bintana. Hindi nakalak ang pinto ng kwarto ko. Baka mahuli tayo ni Mama. Oo, sandali lang. Isang pa ako na lang ang hindi ko pa naabak eh. Dali. Bilisan mo. Oh, dahan-dahan sa pagbaba. Baka marinig tayo. Paolo! Sige na, magayos ka ng itsura mo. Ma, sandali lang ako. Pala ko na CR ka. Bakit ang tagal mong binuksan yung pinto? May tinatapos kasi ako, Ma.
Ang ate mo, wala sa kwarto niya. Umalis na naman ba? Nandito ako, Ma. Oo, bakit nandito ko sa kwarto ni Paolo? Oh, tapos, hindi ka pa rin nagbibihis. Nakapanglakad ka pa. Pinag-usapan kasi kami ni Paolo. Nawili ako. Hindi pa ako nagbibihis mula kanina nung pag-uwi ko. Oo, sige na, gabi na. Matulog na kayong dalawa. Hoy, Jane, magbihis ka na. Okay, Ma. Akala ko mahuhuli na tayo. Bakit kasi ginabi ka na naman? Nag-jam lang kami ng mga friends ko. Nag-catch up. Kayo talaga mga babae, oo. Ang haba niyong magchikahan. Ay, by the way, thank you, bro. You're my savior. Sigurado ka bang hindi ka magta-try out? Sayang naman ito, Paolo. Kapag naging varsity player ka ng school natin, libre na tuition mo. Oo nga sana eh. Pero nagsabi na ako niya kay mama. Nung high school pa ako pero hindi niya ako pinayagan. Malay mo ngayon, payagan ka na. Hindi yung papayag. Subukan mo lang. Wala namang mawawala sa iyo eh. Anong wala? Kapag nagsabi ako kay mama, sigurado mawawalan ako ng katahimikan kasi maglilita niya sa buong araw at baka pagising ko, the next day, ganun pa rin. May part 2, part 3, part 4. Yun ang mga sermon na maririnig ko sa kanya. Pero gusto mong mag-basketball, di ba? Hindi lang gusto. Gustong gusto. Gusto mo. Samahan kita magpaalam kay tita. Di lalo ako nakagalitan. Isipin nun, nagharap ako ng kakampi. Baka pati ikaw madamay. Sige. Huwag mo na lang ituloy. Pero, Paolo, sayang ang opportunity na ito. Sayang din ang talento mo kung hindi mo magagamit. Maraming salamat dito sa dala mong leche planirma. Ako, paborito to ng dalawang ko. Naku ate, ang daming umorder niya sa akin ngayon. Nag-deliver nga ako dyan sa katabi niyong bahay. Tapos sakto, may kinuha akong uniform ni Carl doon sa patahian. Malapit dito, kaya sabi ko, mabuti pang dumaan na rin ako dito sa inyo. Uniform ni Carl? Nagsisimula pa lang ang pasukan? Pinatahian mo na naman? Uniform sa varsity. Varsity yung panganay ko, hindi ba? Ay, oo nga pala. O si Paolo, di ba magaling sa basketball ang bunso mong yun, ate? Sabihin mo mag-try out sa basketball sa eskwela nila. Free ang tuition. Nag-iisa na lamang yan na estudyante. At kaya ko yung pag-aralin. Hindi ko kailangan pasalihin niya sa varsity. Ay, grabe ka naman. Ibig mo sabihin, ako hindi ko kayang papag-aralin si Carl kasi pinasali ko sa varsity. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Ay, ate, pinaaandar mo na naman yung pagka-protective mo. Si Jane dati mahilig din sa volleyball, pero hindi mo pinasali. Kahit sa mga field trips dati, ayaw mong pasamahin. Nabuhay naman maayos si Jane, Kahit hindi nakakasama sa mga ka-ek-eka na yan, di ba? O tingnan mo ngayon, may maayos ng trabaho. Karanasan ang pinag-uusapan dito. Pinagkakaitan mo sila ng pagkakataong maranasan ang pinagdaraanan ng mga kabataang kagaya nila. Alam mo, nasasabi mo yan? Kasi hindi ka namatayan ng anak eh. Ate, hindi naman ako ganito dati, di ba? Pero nang mamatay si Erwin sa aksidente sa motor, dahil pinayagan ko siyang lumabas kasama ng mga barkada niya, napagtanto kong dapat pala ay doble ang pagprotekta natin sa ating mga anak. Paano kung mabalian niya si Paolo dyan sa basketball na yan? Physical na laro yan. Paano kung madisgrasya yan habang naglalaro? Kaya bang tumbasan ng scholarship ang buhay ng anak ko? Hanggat kaya kong protektahan ang mga anak ko, gagawin ko yun. Paolo, mahirap yan sinasabi mo. Sige na, pa. Baka naman pakinggan ka ni mama. Ayoko sanang subukan kasi alam kong hindi papayag eh. Pero nung makita ko nag-practice si na Carl, pati si Jimboy na anak ni Tita Irma, naiingit talaga ako pa. Gusto ko rin maglaro. Sige na naman Tulungan niyo na ako magpaalam kay mama. Sumali ka na lang.
Huwag ka na magpaalam sa kanya. Mabubuking pa rin niya ako. Paano kung may magkwento sa kanyang kakilala niya? Tsak, makakagalitan niya ako. Uy, makakagalitan ka lang. Pero at least, makakapaglaro ka. Pa naman. Totoo ang sinasabi ko. Itago mo na lang sa mama mo na player ka ng varsity. Jane, ibot mo nga yung maruruming damit ng papa mo na maisalang ko na rito sa washing machine. Okay, ma. May tumatawag. Teka, rin numero lang to ah. Sino kaya ito? Hello? Ako nga. Oh, bakit? Ano? Nasa ospital? Sino, ma? Sino nasa ospital? Nasa ospital daw ang kapatid mo! Hindi ba sinabi ko na sa'yo hindi ka pwedeng sumali sa mga ganyan laro? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Wala naman daw akong fracture, sabi ng doktor, kaya nakauwi ka. Ay, tumigil ka! Ano, gusto mo maging malala mo na yung injury mo? Bago mo maintindihan kung bakit hindi kita pinasasali sa mga ganyang pisikal na laro? Ha? At saka isa pa, paano mo nagawang magsinungaling sa akin, ha, Paulo? Alam ko naman kasing hindi ka papayag eh. Pero gusto ko talagang basketball. Sayang naman yung kayang ibigay sa akin ng Diyos kung hindi ko magagamit. Hindi ka maglalaro! Bukas na pupunta ako sa eskwelahan nyo. Kakausapin ko yung mga guro mo. Ipo-pull out kita sa basketball team na yon. Marites, baka naman... Tumigil ka, Apollo. Naiintindihan ko ang mga sinasabi mo, pero hindi mo maaaring ikulong ang mga anak mo habang buhay. Kailangan nila lumabas sa comfort zone nila para matuto sa buhay. Hanggang nabubuhay ako, puprotektahan ko sila. Hindi na proteksyon ang ginagawa mo. Pinagkakaitan mo na silang mabuhay. Nasasabi mo yan dahil hindi ka isang ina. Walang katumbas ang sakit na mawala ng isang anak na dinala mo na siyam na buwan sa iyong sinapupunan. Inalagaan, pinalaki, hindi pinadapuan sa langaw o kaya naman sa labo. Hindi lang ikaw ang nasaktan nang mawala si Erwin. Kahit hindi ako nagbuntis sa kanya, labis din ako nasaktan nang mawala siya. Pero hanggang doon na lang ang buhay niya. Kahit pa ikinulong mo siya noon sa bahay, mawawala pa rin siya sa atin dahil hanggang doon na lang ang oras na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Sa ginagawa mo sa mga anak mo, para mo na rin silang pinapatay. Paano po, tita? Oh, Carl. Awaan ka ng Diyos. Si Paolo po. Hirap po sana ako ng libro. Bakit itinatago mo sa likod yung dalamong bola? Paolo! Mag-iensayo yata kayo ni Carl. Hoy, magdala ka ng extra damit, ha? Para kapag nabasa ka ng pawis, may pampalit ka. Tsaka magbaon ka rin ng tubig. Ibig yung sabihin, pinapayagan nyo na ako mag-basketball? Bakit? Ayaw mo? Gusto. Carl, sandali lang ha? Oo. Bakit? Magkikita-kita kami ng mga kaklase ko ng high school. Basta huwag kang uuwi ng lasing. At talagang patutulugin kita sa labas ng bahay. Promises. Oh, Carl. Thank you, ma. Anong tinitingin-tingin mo? Ang bait niyo pala, tita. Pwede po bang magpaampon na lang ako sa inyo? Matagal bago ko naunawaan na hindi natin maaaring pigilan ang kaligayahan ng ating mga anak sa pagnanais natin na maprotektahan sila. May mga karanasang hindi natin maaaring ipagkait sa kanila. Bagamat nag-aalala tayo sa kanilang kaligtasan, wala tayong ibang magagawa kung hindi ang manalig sa Diyos
na siya ang mag-iingat sa ating mga anak. Ngayon, mas naging malapit kami sa isa't isa ng aking mga anak dahil mas nauunawaan ko na sila. Sa mga kapwa ko overprotective na ina, nawa po ay may natutunan kayo sa aking kwento. Ako si Marites, ang aking